Ayan, ito, personal car ni Mrs. Share ko lang sa inyo kung ano naging trouble. Tignan nyo naman itsura ko. Anong oras na? 8:15, 8:16 na. Sorry. 10:16 ng gabi. Nagkakalikot ako rito kasi gagamitin niya to bukas sa school. Sus mio, talaga naman. Personal experience, personal car, share ko lang sa inyo mga kaibigan kung ba't din ako may hawak nito. Ito ayaw umistart kanina umaga nung papunta kami sa church. So, ginamit muna niya yung isa kong kotse. Kasi nauna ako, sumunod lang sila ng mga bata. Kasi ako may practice pa ako ng tugtog. Okay? So, ito ayaw umistart ng starter. Ayaw gumana. Ayaw umistart ng makina talaga. So, anong nangyayari, may time to ng mga nakaraang buwan. Sabi ko, lipat-lipat mo lang sa neutral tsaka sa park. Kasi ganun yung mga automatic para sa kaalaman ng iba. Dalawang position ang pwede ninyo pag-startan dyan. Pwede sa park, pwede sa neutral. O, pakita ko sa inyo ha. Baka hindi pa kasi alam ng iba ito eh. Ayan, park. Lagyan natin sa neutral. Ayan. Pwede rin yan umandar. O, diba? So, pwede sa park, pwede sa neutral. So, ang nangyayari dito sa kotse ni Mrs. noong mga nakaraang buwan, ayaw mag-react kahit start mo na nakapreno, ayaw gumana ng starter, ayaw umikot. So, ang ginagawa namin, lipat-lipat, neutral park, sabi ko, baka nagkakaproblema ng inhibitor switch mo, sabi ko, testingin mo sa neutral, tapos natsatsambahan. Minsan, natsambahan ko, ayaw din, kahit anong lipat ko rito, sabi ko, hindi na to inhibitor switch Nilagabog ko yung pinto. Gumana naman yung starter. Sabi ko, aba, ano yun? May naglo-lose connection dito somewhere. Na pag nakakalug, gumagana yung makina, umi-start. Ay ko, nako. Palaisipan to. Di ngayon, eto na yung worst. Kahit anong gawin na namin sa inhibitor switch, hindi na siya umi-start. Kahit ilagabog mo yung pinto, ayaw na din. Sabi ko, ang mga magiging problema nito pag ganito, low bat ang battery, hindi niya kayang paikutin ang starter. Pero pag ganun, dapat re-redondo kahit mabagal na ikot. Pero may pagkakataong ganun, battery talaga. Pangalawa, eto, pag low bat ang susi ninyo, ganun din. Ang feeling niya, pinipindot nyo lang siya, pero wala yung susi niya. So hindi mapapa-start gawa ng immobilizer. Hindi re-redondo. Pangatlo, inhibitor switch. Pag sira ang inyong inhibitor switch o yung selector, ang mangyayari niyan, minsan hindi nakatutok ng sagad sa park, no? Kahit nilagay nyo na sa park, lalaroin nyo pa ng ganun, lalakasan nyo pa para tumutok sa park. Minsan yung bushing, hindi na rin aligned. Kalahating reverse, kalahating park, ganun yung nangyayari. Kaya minsan sa neutral, napapa-start ninyo. Pero sa park, ayaw. May mga ganung pagkakataon, hindi talaga mawawala yon. Sa experience ko yan sa paggagawa. Maraming beses na. So, kung inhibitor switch, ganun din. Hindi rin magre-react ang starter. Ang naisip ko pa, dun sa mismo starter. Sabi ko, punta ako sa starter. Umilalim ako ngayon, mga kaibigan. Ang ginawa ko, ito. Sa starter motor natin, mayroong isang wire dyan na yun yung trigger galing susian. Pag sinusi mo or pinindot mo yung start button, bibigyan nyo ng power, tapos gagana yung starter. Nandun yun sa may solenoid, yung may kinabitan ko nitong wire na ito. Meron yan, yung mga starter ninyo meron din yan, yung isang pirasong wire. Yun yung galing susian na pag sinusi mo, bibigyan niya ng power yan at paiikutin niya yung starter. Ginawa ko, kinuha ko yun para hindi na dumaan sa susian, kasi baka mamaya yung susian pala may problema, yung push start, no? Pwede rin kasi yun. Ang ginawa ko, kumuha na ako rekta sa starter papuntang battery. Yan, yun ang ginawa ko. Pag ganyan ang ginawa ninyo, kahit patay ang susi ninyo, pag dinikit mo sa positive yan, iikot dapat ang starter ninyo, ano man ang mangyari. Kasi yung ground niyan, lagi naman yan naka-ground, no? Kailangan mo lang bigyan ng buhay or ng live wire yung isang socket na yun, yung sa may solenoid. So ganito mangyayari dyan pag nirekta mo. Yan, may susi or wala,
Pag ginawa mo yan, sinundot mo yan sa positive, iikot yan. Iikot dapat. Aba, kanina, ayaw man lang mag-react. Ginaganon ko, dumidiklap lang. Ibig sabihin, parang stuck up ang starter or wala masyadong connection. Ay ko, naku. Baka manipis na carbon nito. Naalala niyo yung mga fan, radiator fan? Pag kinakatok natin, biglang umiikot. Pag manipis na yung carbon brush. So sabi ko, may ganun din kasi ang starter motor. Hatawin ko nga, kaya ko to hawak. Hinataw ko yung starter motor. Minsan naman, nangyayari sa starter motor, yung bushing niya, durog na. So tumatabingi yung pinaka-armature, sumasahid sa magnet, hirap umikot. Kaya ang nangyayari, click lang, click, click, click. Eto, walang click. Hinataw ko ngayon. Baka nakatulog o kaya yung connection wala na. Loose connection na talaga. Kaya walang ka-react-reaction. Hindi parang sa radiator fan, dumikit yung carbon. Yung pagkahataw ko, ayun. Pag sundot ko nito, umikot na. So, pag start ko dito, umikot na, okay na. Ay ko, okay na. Starter motor ang problema. So, bukas, kakalasin ang starter, lilinisin ang loob, papaltan ng carbon. Tignan natin kung okay pa yung sinasayaran ng carbon. Pero sure na ako na hindi yung switch ng push button, hindi yung sa cambio, hindi battery, hindi rin loose connection doon sa mga wiring doon, kundi starter ang sira. Okay? So, na-pinpoint ko yung sira niya ngayong gabi. Alas 10:20 halos ng gabi. Ang oras natin, nagkakalikot ako dito sa kalsada. Oh, misis, alam mo na sira ng kotse mo ha? Kaya wag mo nang gagawin yung ala-chamba doon sa cambio. Nachambahan mo lang yun. Hindi yun doon ang sira. Napakaganda nito sasakyan mo. Napakatulin, napakatipid, CRDI. Oh, ngayon, pag preneno mo yan, under na yan. Okay? So, nakakatulog lang yung starter mo, tsaka baka maiksi na yung carbon. Pag binuksan, tsaka palang malalaman. Pero ngayon, kahit ilang ulit pa yan, dahil kinatok ko na yan, under na yan. Madadala mo na sa school. Okay? Oh, sige, good night. I love you. Punta na ako dyan sa kwarto. Ano yung kotse mo? Ano nangyari sa kotse ko? Ito nangyari. So, alam mo yung makina ng Tamiya? Nakapagbukas ka na ba nun? Alam mo yung dalawang manipis na bakal na nakaganon? Yung sa likod ng makina ng Tamiya. Parang brush. Yung carbon. Diba? Ito yung umiikot sa gitna. So, ito yung carbon. So, anong nangyari dyan? Hindi na siya nakadikit ng ayos kasi maiksi na. Pudpud na. Yes. Nangyayari din yung sa motor ng Tamiya, doon ko natutunan yun. So, nangyari, nung pinalo ko, dumikit na naman. Kaya, so, gumagana na yung starter mo. Umiikot na. Pero kanina, maiksi na kasi yun. Siguro, nakaawang na ng konti. Kaya nung hinataw ko nung bakal, dumikit. Umiikot na. So kanina, nakaangat lang siya. Kaya hindi siya Loose nagsa-start. contact. Oo, loose contact yun. So, nung pinukpok mo, nagdikit na. Dumikit. So, one click lang. One click na. Buntihan mo na ibenta yung kotse mo. Ayaw mo na paggamitin ng BM mo eh. Hindi ah. Hindi ako makatulog. Tinan mo nga, otsinaga ako pa yan. Oh. Okay na. Bukas, magagamit mo na yan papunta sa school. Bukas ibebenta na natin yan. Ibenta mo na. Sayang naman. Ganda-ganda pa naman yan. May sunroof na. Sige. Sige, okay na. Basta yung wire nandun lang. Pero hataw lang katapat no pag... Pero paano pagka, halimbawa, bukas nasa labas ako, tapos ayaw ulit mag-start? Meron kang pantanggal ng gulong sa likod. Mm-mm. Papaluin mo yung starter. Saan ko papalo yung starter? Tuturo ko sa'yo. Nandun lang sa may bandang gitna. Ng makina? Oh, kasi hindi pwede kadyutin yan eh. Kung manual yan, kakadyutin mo lang kahit walang starter. Starter. Matic. Di ba yung kagaya dati ng mga sasakyan natin na pinapa-rewind natin sa electronic? Okay naman yung... Electrician. Ano niya, yung rewind niya eh. Okay naman yun eh. Carbon yan. Furball yan. Kasi parang radiator pan eh. Pag hinataw mo, di ba gumagana? So, ganoon lang din yan. Pag hinataw mo, dumidikit yung carbon, iikot na siya. Pansamantagal. Oh, pero pagtakas mo sa school, dali mo sa shop, bababa na yung starter. Ano yung papalitan ng bago? Carbon. Carbon lang. Wag starter, mahal yan. Kaya nga. Kahit Kia ka rin, sa iba
assembly niyan eh. Hindi bababal-libal dito yan. Okay. Kayang-kaya yan repair. Sige, dadaan ko bukas sa shop. Alright.